gid. And amo gid siya ang very unforgettable experience na filled with happiness, excitement, and also tears of joy kay balaan ko gid nga naging successful gid ang ako nga demo teaching. And also grateful gid ako sa opportunity kay na pakita ko ang ako nga potential and also na-apply ko man ang ako nga teaching skills. My overall experience is kakulba. The same time kasadya kay during my demonstration teaching na show kong aking na talent in teaching elementary grades. So, ang overall experience ko during sa demonstration session is ang kulbaan agad kag daw ga-overtake sa mga negative feedback tapos pagkatapos naman sa demo nang worth it man kag naman sa pamatyagan kay successful. My overall experience during my demonstration teaching is I'm so happy gid kay man may na-learn gid ko sa pag-demo ko kag happy gid ko kay naging successful akong demonstration teaching kag happy man ko kay naging active ako nga mga learners. My overall experience during my demonstration teaching is that for me it's not that hard because I have already experienced demonstrating my teaching during kay Sir Mark Valleza, and that's why I never find it hard to demonstrate in front of this. My overall experience during my demonstration teaching, amo na siya ang first is ang kulba kag ang for sure kung paano ko bala ma-deliver ang akong lesson. Ang challenges na na-encounter ko during sa akong demonstration is ang kulba sa kung paano ko ba lang ma-deliver ang akong ma-deliver sang sakto sa tunga ang akong demonstration. My overall experience during my demonstration teaching was challenging, and also I enjoyed interacting with my students, and I am also glad that all of them are amazed with the materials I presented in class. Overall experience ko, unang-una nung natibigyan ako sa pag-ugas ng akong lesson plan, gusto ko nga pasantuon ko ba ang mga activities na dapat na sa objectives din. Nabalan ko na rin na dapat mga activities na nabalan. Pwede nga maglagda ko sa mga TikTok or sa mga sa Google mag-search ka para madamo ka magamit ng mga activities during sa inyong demonstration. My overall experience is nakakaba pero worth it man sa uli kay naging successful ang aking demo. My overall experience in demonstrating is that ay cramming. Like, kung technical error ang manguna is cramming na ang nagsunod na tapos hindi na nung insakto ako na pang-tackle. Overall yung experience ko, cool ba nila sa mga sa kumatulog na nagdalagin sa mga. So, una, kulba ay before pa lang mag-start ng demo. So syempre, kulba naman kayo kay maglaydan, mag-prepare sa mga lesson plan, materials, iba't ibang kailangan man sa mga prize sa yung mga learners. So, dako yun nga gasto ang mag-prepare para sa demo. Ang overall experience ko during sa demo teaching ng siyempre nakakulbaan ka, excited ka, first time mo ma-experience ka, ikaw lang isa ang ma-demo kayo dati, di ba, groupings na nga na-demo. So, nakulbaan ka kung successful, bala yun mo nga pag-deliver ba sa lesson mo, kaya ikaw lang bala isa. Overall experience ko during demonstration teaching is ang pag-interact sa akin ng mga learners na nag-participate sila sa akin during sa akin demonstration teaching. So happy kita ko ang mga learners ko nag-participate sa akin demonstration teaching.
teaching. Overall experience ko is I feel relieved pinatapos na ang demo kay sa una pa lang daw ko baan dito kay wonder ko if overcome ko man ang demonstration tapos ang kulba aragid niya pero overall I feel relieved ka doon namin mas feeling pinaka-experience ko sa ito. Ang ako ng mga na-experience is kulba, hibit, pero at the end, nang worth it man kay naging successful man ang ako nga demo, kag na-enjoy ko man. So the challenges that I encountered before and during my demonstration teaching, before ang akong na-encounter nga challenge is ang paghimo ko sa akong nga this lesson plan. Na-challenge yun ako magpanungdong sa akong nga mga activities nga interactive kag maging hindi boring para sa akong nga mga learners. And also, ang challenge man na experience ko during my demonstration teaching, kung paano ko ini ma-apply sang maayo, paano ko ma-deliver ini, kag paano ko mapa-intindi ang ako nga lesson sa ako nga mga learners. I think the challenges that I encountered before, ang pag-ubra instruction ng materials and ang lesson plan gidya. And then during is ang matang nalipatan kung aking elaboration. So, ang na-encounter ko nga challenges is before ang pag-obra sa lesson plan. Tapos, during is ang kung paano ma-deliver ang sa lesson na ilang tayo yung Challenges that I encountered during my demonstration teaching is grabe gid ang akong kakulba. Grabe gid akong overthink kay base malipat ko sa ako na ihambal sa akong sa tunga kag base na mental block gid ko ya. The challenges that I have encountered before demonstration teaching is first the financial, because in making IMs and other stuff related to demonstration teaching, it is very expensive, especially the materials. And during the demonstration teaching, the challenges that I have experienced is, for example, the TV, because the TV is not functioning well. That's all. Challenges na encounter ko before is first is lesson plan. Ang second is napatay ang TV kaya nag-brand out. Though dito na ako nag-rattle kung ano ba lang himuon ko but na-overcome ko man ang akong na lesson. Learn ko during sa ako nga, after sa ako nga, during sa ako nga demonstration, so una kid is, dapat kinanglan mo kids, prepared ka kid, kay i-ready mo gid mo nga self sa pag-demonstrate ka. Dapat nga master mo man ang imo nga content sa imo topic. So before my demonstration teaching, I found it challenging to balance my time between revising my lesson plan and also working my other responsibilities. Sa akin, sa challenge sa ako, financial. So, bilang sa estudyante, yung kumahal sa kwarta pa na din sa akong ginagawa. Sila man struggle man sila pagabot sa financial. So, para sa akin yung challenge para sa akin. Ang una ko na challenges is kulang sa financial. Kaya hindi ko pa mag-keep mag-kwarta. Kaya nakuya ko pangayat sa akin mga parents sa kwarta. So, hindi ko pa mag-keep sa kwarta para sa ako na balon para mapakasang items ko. At siguro sa pag-ubra sa mga items ko, wala ko gildagaan sa time. Ang mga challenge na na-encounter ko before is that first, kung paano ko himuon ako materials through para maging more sa estudyante ko. Second is that ang ako na PowerPoint wala nagana. Ang ito ako na encounter ng mga challenge.
Ang before ko nga na-challenge, nga experience ako na sa akong pag-ubrag sa lesson plan. Ang maganda kay pag-check up pa lang ko na game revise it na ang mga challenge sa mga. At ang during naman sa demonstration, ang experience ko kung maganda po niya kay madula sa mga salita. So, una, kulba kay before pa lang mag-start ng demo. So syempre, kulba naman may kay mulay na mag-prepare sa mga lesson plan, materials, kag iba rin natakag. Kailangan mo sa mga prize sa yung mga learners. So, dako yun nga gasto ang mag-prepare para sa demo. So, during na, so, okay na kay gademo ka na. So, ga-participate naman ang mga classmates natin sa aton. So, nakuha naman ng kulba. Then, after na siyang demo, so, wala na kulba kay natapos na. So, okay. Ang challenges na na-encounter ko before ng biskan may topic ka na ng manundong ka bala kung ano bala interesting bala nga mga activities nga makuha mo kita interest sa mga student. The challenges that I encountered ko before and during demonstration teaching before is medyo nakabaan ako kay basta may mga parts sa lesson plan ko, mamalipatan ko. So, ako naman yung challenges that I encounter during demonstration teaching is ang time management. Kaysa review ko pala, malawig na ang akong na time. So, bali kinakabaan ako, magsobra ako sa time, kung anong kapabala na basta sa time management, though medyo ako na-challenge dito. So, ang unang pagiging challenge nga na-encounter before sa demo is ang financial. Kaya syempre, need sa kwarta para maka-create ka sa mga items, kag ang preparedness patiguro. Kay honestly, before ko mag-demo, wala dito ka-practice sa ako niya, hambal sa tunga, kag wala ko na basa ka ako niya lesson plan. During naman, so because wala ko kabasa na isang ako niya lesson plan, doon nagratol ko sa tunga, kag doon naligtan ko kung ano ang pasunod sa ako niya, content sa ako niya lesson plan. Ang challenges siguro nga ang na-experience ko is ang run out sa ako nga time nga demo nang bali na isip ko on the spot, nag-isip ko plan B kay run out, hindi ko magamit ang akong PPT. So, no choice ko para maisip na lang ko sa ako nga plan B para sa ako nga demo, nga ma-deliver ko sa successful ako nga demo. Ang challenges siguro nga ang na-experience ko is ang run out sa ako nga time nga demo nang bali na isip ko on the spot, nag-isip ko plan B kay run out, hindi ko magamit ang akong PPT. So, no choice ko para maisip na lang ko sa ako nga plan B para sa ako nga demo, nga ma-deliver ko sa successful ako nga demo. Ang ako nga na-learn during sa ako nga demonstration teaching is as a teacher, dapat maging prepared ka kag dapat maging confident ka sa front sa imo nga learners para ma-deliver mo ini isang maayo. And also, as a teacher, dapat energetic ka man kag once ang isa ka teacher hindi man confident, hindi prepared sa iyang nga demo, hindi man maging effective ang imo nga pagtudlo, hindi maging successful ang imo nga pagtudlo. I learned that as a teacher, you are just a facilitator of your learners. Ang na-learn sa entire demonstration teaching ko is dapat aragid ang imong mga confidence. Pagdaso ng inang more knowledgeable ulit sa imong mga estudyante. Kag kung may mga sala, kaya mo sila i-handle para i-correct. Learn during my entire demonstration teaching nang dapat confident ka gid lang sa harapan sa tuma, dapat kabalan ka gid ya. During my demonstration teaching, I have learned that you need to be versatile and flexible for you to be able to do your demonstration teaching very well, and
in doing your IMs and in mastering your lesson plan. So, damo ko na-learn, especially sa kung ara ka na sa tunga, dapat kabalan ka, dapat nang ma-deliver mo yung mga lesson sa tunga, dapat nang damo ka knowledge. Damo man ako natulan sa feedback ni ma'am kung paano ko ma-apply, madugangan pang akong knowledge about na maadala ko sa akong na demonstration teaching sa sulod naman. Ang una kid is, dapat kinanglan mo kids, prepared ka kid kay i-ready mo kid mo nga self sa pag-demonstrate ka. Dapat nga master mo man ang imong nga content sa imong topic. Ang learn ko sa entire administration ko na dapat buligay para tanan-tanan mas-surpass nila man nila mga challenge para sa akong mga kagrupo. Dapat kung nila mga kinahanglan, buligan mo sila. Hindi lang wala balabali sa may maiwan ba lang para tanan maging successful man sa ilang administration teaching. I learned na dapat ang mga activities is dapat engaging kag dapat ang mga estudyante is ma-interactive with ang mga games tapos dapat active with ang mga students sa mga demo. Ang na-learn ko is that hindi gid unahon ang cramming, dapat biskan may technical error or anything, dapat nara kasang plan B, plan C or plan D para matagilan imo nga demo ng demo teaching. Tapos na ay biskan wala kasang plan B or plan C or plan D, dapat nang confident ka man yapon wala ka cramming, wala ka ginakulban para tayo yung mga lesson. Ang ako na-learn na dapat kung ano ka sa tungan, dapat maging kabalan ng media. Dapat ipagwa mo bigyan tanan mga na confident na dapat hindi bigyan magkauya-uya ka, dapat wala kong bigyan ang kulma. Manundong ka bala kung ano bala interesting bala nga mga activities nga makuha mo gid ang interest sa mga student. Kag ang pag-travel ko pakadode sa akon nga IMs. Siyempre layo, hindi ko maano nga ginapanundong ko kung makaya ko bulabit biton ang mga IMs ko nga ako lang isa. Tapos after during Ang na-learn ko during demonstration teaching is always mo na nga i-interact yung students na para mag-participate sa imo nga klase. Kaya kung di na-interact mo sila, so naga-participate din sila. Ang na-learn ko during demonstration teaching is always ka na nga be confident ka lang sa sarili mo, nga hindi ka lang magpakumbaka, always happy ka lang. I have learned that you need to prepare para ka magdami ang imong performance sa tunga kag dapat ang imong confidence ara gid kag dapat prepared ka. Guro, once nga ara ka na guro sa field or sa dapat maging approachable ka gid sa bata, dapat sa mag-demo ka, dapat ma-enjoyment ang bata, especially gid maka-learn gid ang bata at the end sa imong lesson. Siguro financial man kay need taman magasto kay kisa wala mag kwarta ginatipid-tipid ko na lang ang ako ni para magbakal sa materials tapos damo paso nga naagyan damo sa math amo na ang mga na-encounter ko. I think one of the circumstances that I overcome is ang sa IMs is ang pagiging creative. Kaya daw dito sa kagalingan ko nga what if hindi sa ng attention seeker bala. Like, syempre dapat mga batang sa tubang mo dapat sa mga bata namin sa mata sa mga bata ng mga instructional materials. That's all. Ang circumstance nga agyan ko before sa paghimo ko sa instructional materials is ang pagsulat bala sa kartulina na nga ang akong nga pagsulat nagapababaw, nagapadalong, doon ang challenge kita ko dito. Kapila ako magulit ulit sa pagsulat. Kagamulan sila mo dapat kita salamat. Circumstances ko is ang financial problem kaya syempre dapat ibigay mo imo allowance kay itigan mo sa imo demo teaching sa imo instructional materials kay biskan
Kaya biskan creative ka, kung mo ay ka kwarta, hindi ko man mahimo ang imo instruction ng materials. Ang wala ko anong the circumstances no ang paid sa tunga time nang wala akong ko kwarta kag nang wala ko ka ng roasting ng 500 pesos para lang may pang gasto ko kay that time wala mi ko kwarta. Standards na agong sa pag-ubra sa akong na instructional materials is ang financial aid kay dapat kinahanglan kong mag-budget sa pag-ubra sa imo instructional materials kay kataman ka mahal like sa mga printed materials sa mga pictures na dapat may pa-print. That's all. Ang mga circumstance na paano ko na-overcome, like, nag-ano ko, nagpangayo ko sa huli through sa mga classroom ko sa third year, ngayon ko sa source, tapos sa YouTube, or para maging ako nga materials, mga tabos ko. Wala na. So, mga circumstance na ako na-overcome, first, also, tanan man na sa tanan man sa amon ang problema is financially. Kaya kung wala ka financially, hindi ka makamake sang imong instructional materials. It's hard. That I have overcome making my IMs is that I never got experience in like spending that much in printing because of my job at the resource generation. So the printing is free, and also I have overcome to make my IMs functioning and creative for my students, for them to be attracted and learn from them. That's all. Mga circumstances nga na-overcome ko after sa paghimo sa instructional materials is so pagkatapos ako, so daw nakatawhan na different pagtapos sa ako na instruction. Pagtapos ubra sa akong instructional materials. Ang circumstances kay Duro na ako naging is financial problem. Kay kung wala ka kwarta, hindi ka man makabaka sa iyong mga instructional materials na kailangan mo sa pag-demo mo. Ang circumstances nga na-overcome ko gid samtang nagahimo sang ako ng mga instructional materials is pareho man sa iba nga financial man kay mag-obra sang IMs is very gid ang magasto ka dapat na maging creative ka man sa pag-obra sang imo nga instructional materials.